Mababasa sa Acts 20, verses 6-7, ang paglalakbay ni Shaul pagkatapos ng Feast of Unleavened Bread mula Filipos hanggang Troas. Kung bibilangin natin ang mga araw sa salaysay na ito ni Shaul ay lilito na tama ang New Moon Day, Translation Day, at Sabbath Day counting from the New Moon na may reset kada buwan. Lalabas na walang paglalagyan dito ang Saturday Sabbath at continuous weekly cycle. Narito ang mga pangyayari sa salaysay na ito ng mga apostol. Mababasa ito sa Acts chapter 20, at narito ang verses 6-7. Sila daw ay naglayag mula sa Filipos matapos ang Feast of Unleavened Bread papunta sa Troas sa loob ng 5 araw at nanatili doon sa loob ng 7 araw. Ang ika-7 araw nila doon na siyang huling araw nila doon, na natapat sa first day of the Shabua, ay nagsalo-salo sila sa pagkain ng tinapay, at nangaral sa kanila ang apostol na inabot hanggang hating gabi dahil aalis na ito kinabukasan. Tandaan. Sila ay naglayag mula sa Filipos pagkatapos ng Feast of Unleavened Bread. 5 araw silang naglakbay papuntang Troas mula sa Filipos. 7 araw silang nanatili sa Troas. First day of the week ang huling araw nila sa Troas bago umalis kinabukasan. Pansinin, ang Feast of Unleavened Bread ay ginaganap sa ika-15th day of the first month hanggang sa 21st day of the same month. Pansinin, may 2 pagtitipon sa kapistahan na ito. Ang una ay sa 15th day of the month at ang huli ay sa 21st day of the month. Walang nabanggit kung ang sinasabi ng apostle na pagkatapos ay ang pagkatapos ng alinman sa 2 araw na ito o ang pagkatapos ng buong kapistahan. Mas maganda kung tingnan natin ang bawat posibilidad. Ang unang possibility ay naglayag sila pagkatapos ng unang araw ng kapistahan. Ang 5 araw na paglalakbay ay sa loob ng Feast of Unleavened Bread na ganap. Ang ika-5 araw ang unang bilang ng pananatili nila doon. Ganito ang plotting niyan. Pansinin, ayon sa verse 7 ng Acts 20 ay nagtatapos ang bilang ng 7 araw na ito sa first day of the week o Shabua. Ito ay ang ika-7 at huling araw ng kanilang pananatili sa Troas dahil aalis na si Shaul kinabukasan kaya nga sinamantala ng mga taga-Troas na nandoon pa is Shaul kung kaya inabot ng hating gabi ang kanilang pagtitipon. Kahit continuous weekly Sabbath cycle man o monthly resetting Sabbath cycle man ang gamitin ay pareho lang ang kahahantungan. Ang first day of the week o unang araw ng Shabua sa bilang na ganito ay matatapat sa 4th day of the Shabua. Imposible ito dahil paano magiging first ang 4th? Kaya hindi posible ito. Ang pangalawang possibility ay naglayag sila pagkatapos ng huling araw ng kapistahan. E-plot muna natin gamit ang continuous weekly Sabbath cycle. Pansinin, dito mapapansin na imposible na mag-fit sa calendar na gumagamit ng continuous weekly cycle ang mga pangyayari na ito dahil ang first day of the week ay natatapat sa kanilang third day of the week. Ngayon ay e-plot naman natin gamit ang monthly resetting Sabbath cycle na mayroong New Moon Day, o first day of the month, at Translation Day, o 30th day of the month. Pansinin, eksakto na natatapat sa first day of the Shabua ang 7th day ng pananatili ng apostol sa Troas. Ang pangatlong possibility ay naglayag sila pagkatapos ng buong kapistahan. Pero ito ay pareho lang ng pangalawang possibility kaya isang plotting lang ang gagamitin natin para sa pangalawa at pangatlong possibility. Pansinin, kung naglayag ang apostol sa araw pagkatapos ng Feast of Unleavened Bread, ang araw na ito ay matatapat sa Sabbath o 22nd day of the month. Tanong, hindi ba bawal maglakbay kapag araw ng Sabbath? Sagot, tama po na bawal maglakbay ng malayo pero pwede naman na sa gabi na sila naglakbay. Tandaan na ang Sabbath ay nagtatapos sa sunset. Kahit ang Messiah ay naglalayag makalipas ang paglubog ng araw sa Sabbath. Sa Mark chapter 4, verses 35,
ay naglakbay sa bangka ang Messiah sa paglubog ng araw. Ang araw na yon ay Sabbath ayon sa Mark chapter 3, verses 2 to 4. Ang pang-apat na possibility ay naglayag sila sa sumunod na araw pagkatapos ng Sabbath day. Pero hindi na ito posible dahil hindi na ito matatapat sa first day of the Shabuah. Malinaw na ang pangalawa at pangatlong possibility ang tugma at tunay na pangyayari. Sila ay naglayag sa paglubog ng araw pagkatapos ng Feast of Unleavened Bread na 7th day Sabbath, 5 days sila na naglayag mula sa Filipos hanggang Troas. Mula sa 5th day na kanilang paglalakbay na siyang pagdating sa Troas ay nanatili sila doon sa loob ng 7 days. Ang 7th day ng kanilang pananatili sa Troas ay natapat sa first day of the Shabuah dahil aalis na sila kinabukasan. Walang ibang choice dahil magiging kulang o sobra sa bilang ng mga araw na ito. Napakalinaw dito na ang only way para maging synchronized at chronologized ang lahat ng ito sa feast, sa Sabbath, sa travel days, sa state days, at sa first day of the Shabuah, ay ang pagkakaroon ng new moon day o first day of month as worship day at ang 30th day of the month as translation day. Tanong, may sinasabi ba ang Torah tungkol sa 30th day? Ginagawa ba ito sa ancient Israel? Sagot, opo, nasa Torah ang 30th day. Ang translation day ay isang astronomical term kaya hindi ito mababasa sa Bible. Pero ang pagkakaroon ng 30th day every month ay ipinapahiwatig sa Torah. Halimbawa, sa pangyayari ng Noah's flood ay ipinapahiwatig na ang bawat month ay may 30th days each. Ang pagluluksa sa magulang ay a full month, ayon sa Deuteronomy 21, verse 13, na pinatunayan naman ng Numbers 20, verse 29, at Deuteronomy 34, verse 8, na binubuo ng 30 days. Malinaw na ang 30th day na feast day ay naaayon sa banal na kasulatan. Kahilera ito ng 7th day Sabbath days at new moon days. Hindi ito regular day. Hindi ito working day. Kundi ito ay maituturing na worship day. Hindi ito kasing higpit na gaya ng 7th day Sabbath pero kagaya ito at bahagi ito ng Rosh Chodesh. Hindi na ito regular na nangyayari sa ating panahon dahil nagkaroon ng pagbabago sa moon cycles bandang huli sa panahon ng mga hari sa Israel. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.